Maligayang pagbabalik po, latest weather update po muli tayo. Sana po ay nasa maayos kayo na kalagayan sa kabila nga po ng ating binabantayan at Typhoon Jenny. So muli pong namataan, ito nga pong mata ng bagyong Jenny, no? Na may estimated pong layo ngayon na 330 kilometers east of Basco, Batanes po yan. O kaya din naman po, no? 340 kilometers east of Itbayat, Batanes po. So bandang Batanes area po talaga ang tinatamaan ng matindi nito nga pong si bagyong Jenny. Pero it doesn't mean na hindi po apektado ang ilang bahagi ng Metro Manila. Ngayon po, no, ang hangin po nitong si bagyong Jenny ay bahagya pong humina. Kanina po sa last report natin nasa 205 kilometers per hour siya. So ngayon po nasa 185 kilometers per hour na lamang po ang kanyang lakas, no. Malapit pa rin po yan sa sentro na may bugso pong pumapalo sa 195 kilometers per hour pa northwestward sa bilis nga po na 15 kilometers per hour. Hindi po porkit humina ay tuloy-tuloy na ito. Patuloy pa rin po nating inoobserbahan kung lalakas nga po ba ang kanyang hangin ulit o hihina nga po ba ng tuluyan. So ngayon 185 kilometers dahil makikita nyo naman sa pinakamata ng kanyang bagyo, no, talagang nag-steady siya ngayon sa 185 kilometers per hour. Pero yung direction po niya, posible pong mas lumakas pa yan sa paglipas lamang po ng ilang mga oras. So patuloy po natin binabantayan yan. Pero ibig sabihin po nito, no, ay naasahan natin na sana ngayon magtuloy-tuloy lang bumaba, humina ang kanyang hangin para naman hindi na masyadong maapektuhan ang ilang bahagi po ng Pilipinas, no, especially sa bandang Luzon, North Luzon, dahil malapit po yan banda doon. So ngayon po, no, pinagre-ready pa rin po ang bawat isa, especially ngayong hapon po hanggang sa gabi dahil posible nga po magkaroon ng malakas at patuloy na pag-uulan. Hindi lamang po kasi itong bagyong Jenny ang ating binabantayan, no, kasama na rin po dyan ang hanging habagat which is siya pong nagpapalakas dito nga po kay Typhoon Jenny. So kung titignan po ninyo sa ating pinaka-live radar, no, ay malapit na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility at tinataya nga po, no, within 24 hours ay makakalabas ito ng PAR and hopefully nga mas bumilis pa dahil siyempre nananalansa ito ng todo sa bandang Batanes area nga po. Tignan nyo pong mabuti, no, yung mga dadaanan niya, no, posibleng mas lumakas pa yan o posibleng mas humina. So yung direksyon ng hangin ay patuloy po natin binabantayan, pero good thing po, mas magandang maghanda pa rin tayo ngayon, no. I-ready po natin yung mga lugar, no, tanggalin natin yung mga basura na pinagmumulan po ng pagbabaha, no, especially sa mga mabababang lugar, no. Palagi po ako nagre-remind ng paulit-ulit sa inyo, mas maganda kasi yung ready tayo sa posibilidad, no, ng pagbabaha. Kaya hindi sa matataas na lugar, mag-ingat po kayo dyan sa banta ng landslide kapag alam nyo may alert na patuloy na pag-uulan, umiwas na po kayo dyan, no. Maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil never and ever po natin mapipredict po ang galaw ng panahon ng bagyo. Pabago-bago po yan, no. Wala pong nakakaalam, no. Kami po mga nagre-report ay nagpapaalala lamang sa inyo. And please, no, ako nakikiusap, paki-like, subscribe, pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa ating daily weather updates. Maraming salamat po.